Isa na lang bro, isa na lang. Sige na, sige. Ah, kasi po, dito po sa bahay namin ngayon, mga 2 taon na po kasi kaming nakatira dito. Dati po kasi nangungupahan po kami, almost 3 years. Tapos ngayon nagkaroon na kami ng bahay. Tapos pagpunta po namin dito sa bahay namin, yung first day lang po, mabigat pagtungtong namin sa loob ng bahay, mabigat talaga yung pakiramdam namin, brother ba, parang mabigat din namin alam. Tapos yung mga ilang araw nagkasakit yung anak ko. Tapos pero may diagnosis naman siya, meron siya, sabi ng doktor, amoeba daw. Tapos pagkasakit ng anak ko, parang karon kami laksan ba. Tapos merong na nakauwi na yung anak ko galing sa ospital, mga ilang araw na din. Tapos yung anak ko bigla na lang nagwala, hindi ko alam parang kung bakit ba nagwala. Tapos sabi ko, ba't nagwawala to? Wala nang, parang hindi siya. Tapos medyo na ako ba, tapos ginawa ko, tumawag ako sa tita ko, yung rin yun, mga Katoliko din po. Tapos nagmingi ako ng tulong, sabi ko, ano pong ang gagawin ko tita? Tita, kasi yung po niyo po, alam ko po ganito, nakawala, hindi ko alam, parang nasa niban. Tapos binigyan niya po ako ng prayer. Pagbigyan niya ako ng prayer, nagpe-pray lang po ako. Tapos biglang kumalma po yun. Tapos during sa prayer po, dumugo yung ilong ko. Dumugo po ng ilong ko, dire-diretso lang po ako, hindi po ako natakot. Pinapaalis ko po yung demonyo. Batas kalma po ng anak ko, umokay na po siya. Tapos, yun po. Tapos mga ilang araw po, mga buwan pa yata yun, pumunta po kami sa pare, yung exorcist priest po na nakakasakop dito po sa amin. Tapos po kami doon, sa kanya, si Reverend Father Felix sa may Our Lady of Queen of Peace dito sa Pananga Leyte, Ormoc. Doon po siya naka-assign. Siya po yung doon. Parish priest na naka-assign. Doon po siya naka-assign. Tapos sabi niya po sa akin, tinanong niya po na kung daw po ako, kung tao po dito. Kasal na daw po kami sa aking asawa. Sasabi ko po sa kanya, Father, hindi pa po kami kasal ng aking asawa. Almost 6 years na. Tapos, sabi niya po, magpakasal daw kami. Tapos, bago kayo magpakasal, mag-kumpisal daw kami para matulungan niya po kami. Tapos before po yun, may anak po kaming babae, yun, namatay po yun. Parang sunod-sunod yung kamalasan na nangyari sa aking pamilya. Kaya po, na-trigger din po kami pumunta doon sa pare, kay Father Felix. Yun po yung sabi niya. Yung anak daw po namin, yung bunso ko, bali yung nagkasakit po, yun po yung panganay namin. Tapos yung namatay po, yung anak ko po na bunso, babae, bali yung anak po namin is 2 lalaki, 1 babae. Tapos yun po yung sabi ni Father Felix, magpakasal po kami, pagkatapos before magpakasal, magkumpisal, tapos bumalik po sa kanya para matulungan po kami. Tapos yun po, nangyari po noon, ginawa po namin yun, pero before po yun, bago kami makasal, marami po pagsubok, parang sinusundan po talaga kami ng ng demonyo. Nung last po na kumpisal ko po, nung grade 5 po ako, almost 18 years. Tapos yung asawa ko, nung college pa yata siya. Kasi sa Catholic school po siya nag-aral. Tapos, yun po, nung nangyari po yun, nakasal na kami, nagkakumpisal na kami, parang gumaan po yung pakiramdam namin. Tapos, pinadeliverance na rin po namin yung bahay namin. Tapos, nag-bless po siya ng sacramentals. Tapos yun po, parang okay na po yung pakiramdaman namin ngayon. Hindi na po mabigat. Tapos tinanong ko po yung kapitbahay namin na, sa Bisaya pa, brother, anad daw ko yung lugar namin ba, anad? Sa mga padugo-dugo daw kasi yung lugar namin dito, itong lugar namin dati pong palayan tsaka tubo. Tapos nag-aalay po ng padugo ba para daw kuno maano yung ani ng
ng crops nila. Tapos yun po, parang nakakunik-kunik po na baka ganun. Kaya nangyari sa amin yung ganito ba, pero usawa ng Diyos, okay na po kami ngayon. Wala na pong ano po. Wala na po kaming harassment, okay na yung anak ko, okay na po. Tapos yung tanong ko lang po, brother, possible po ba na ma-retaliate pa kami ng demon? Hello po? Okay. So, Brother Tata, mag-isagot yung kanyang tanong, Brother Tata. Yes, maraming salamat sa magandang tanong. At bago natin sagutin, mag-share muna ako ng tanong na kanila kung sala nito kung sa pare. Bigyan ng observation ng pare na patawad ng kasalanan. Patawad ba yun? Patawad pero may tinatawag na reparation to the damage katulad ng nangyari ni David. Kung saan nagpandisal siya panatan sa 2 Samuel chapter 12, 13 to 14. So, bigyan ng absolution si Nathan kang David. Ngunit sabi ni Nathan, ngunit mamamatay ang bata. Nandiyan sa tutunan. So, may reparation to the damage. Magawa natin yung work of mercy para po ang ating kasalanan. So, yung tama naman yun. Sabi ng pare, ano naman yun, ibali na parasis na po kayo, pero ang tanong mo, may posibilidad bang ma-retaliate po kayo? May malaking posibilidad pag nasa stop, yung stop scene, traumatic experiences, occultism, at saka yung preternatural offering. Lalo na lang yung sin, lalo na yung mortal sin, dahil may atas na demonyo yung every time kami tayo ng mortal sin, yung atas na demonyo. So, posible, retaliate dahil sa sala. So, palaging nasa state of grace po tayo. Sundin lang natin yung curse, confession, monthly confession, adoration, rosary, at saka Eucharist at saka sacramentals. So, yun lang. Okay po.